Ay, wow, Lara! Ang pogi naman ng boyfriend mo. Masayang tanong ng kaniyang kaibigan na si Ana. Oo naman, kahapon nga nag-date kaming dalawa. Pagsisinungaling ni Lara at lihim na nasamid pa ito sa kaniyang mga sinabi. Kailan mo ba ipakikilala sa akin ang boyfriend mo, Lara? Puro na lang kasi picture ang nakikita ko. Hindi pa pwede. Busy siya ngayon sa trabaho niya. Saka na lang kapag may time siya sa oras. Hoy, umamin ka. Binigay mo na ba ang virginity mo sa lalaking yon? Bakit ko naman gagawin yon, Aber? Siyempre, kailangan pakipot muna ako. Basta, huwag mong gagawin yun ha. Kundi, malalagot ka sa akin. Isang magtitinda sa palengke si Lara Sales. Hindi niya lubos akalain na mauulila siya sa kaniyang magulang. Kaya naman ay huminto muna siya sa pag-aaral upang mapunan ang kaniyang pangangailangan. Lalo na't umuupa lamang siya ng bahay. No boyfriend since birth si Lara. Pero dahil sa tukso ng mga kaibigan, isang litrato ng lalaki ang kaniyang ipinakita. Iyon ay ang kaniyang kapitbahay na si Marco Villapuerte. Si Marco Villapuerte ay isang architect. Gwapo at kahit sino ay mabibighani sa taglay nito. Ngunit suplado at hindi ito marunong makasalamuha sa iba. Hanggang sa mabili nito ang malawak na lupain at bahay na kalapit lang sa inuupahan na apartment ni Lara. Para kay Lara ay isang pagkukunwari ang dapat niyang gawin. Lalo na't kahit kailan ay hindi pa niya nagagawang magka-boyfriend. Natatakot siya na baka saktan o lokohin lang siya ng lalaking kaniyang mapipili. Aba Lara, may boyfriend ka na pala. Saan mo naman nakilala ang itsura ng lalaking yan? Seryosohin ka ba niya? Sa tulad mo malangsang isda, sigurong gagawin ka lang para usan yan. Baka gusto mong ihampas ko sa balat mo ang tilapyang hawak ko. Umalis ka nga rito, Jessa. Di ka namin kailangan. Basta ako, hindi ako bibili ng isda mo bilasa. Umismid pa ito sa kanya at saka umalis si Jessa. Alam mo ang babaeng yun, kulang sa pansin. Bakit ba palagi na lang niya akong nakakita? Nagtaka ka pa. Alam mo naman ang babaeng yun, takat masapawan. Ang gusto siya ang mas makalalamang sa'yo. Hamak naman ang mas maganda ka pa sa kanya. Kaya mas boto ako sa'yo Pinapalakas mo ang loob ko. Hoy Lara, saan mo ba nakilala ang lalaking yan? Legit ba yan? Baka mamaya scammer yan. Sa tabi-tabi lang, Ana. Sa dating site. Mag-ingat ka sa lalaking yan, ha? Oo, ako na ang bahala. Sa isip ni Lara ay hindi naman siya mabibisto ng binata dahil lihim lang naman niya itong kinukuhanan ng litrato. Kinaumagahan ay napagpasyahan niyang lumabas ng bahay. Nag-day off muna siya sa pagtitinda ng isda sa palengke hanggang sa laking gulat na kaniyang mga mata nang muli niyang makita si Marco. Kinakabahan kinuha niya ang walis tingting, nagpapanggap sa kanyang ginagawa. Ngunit ang kaniyang mga mata ay nakasulyap sa gwapo at tindig ni Marco. Gwapo nga siya, totoo yun. Anong ugali kaya niya? Tunay at may puso naman kaya? Kung hindi nga lang sa mga kaibigan kong bitter at kay Jessa ay hindi ko siya pagnanakawan ng larawan. Kibit balikat na lamang si Lara. Hindi rin naman mangyayari ang kinatatakot niya dahil never naman niya itong nakausap kahit pa magkalapit lang ang bahay nilang dalawa. Ano kaya kung kuhanan ko ulit siya ng litrato? Para naman may bago akong maipakita kay Ana. Tiyak na matutuwa ang babaeng yon. Nakangiti at pilyang sambit sa naiisip ni Lara. Kaagad niyang kinuha ang kaniyang kamera at bahagyang nagtago sa isang malapad at malaking puno na katabi lang niya. Tamang-tama, ang ganda ng pagkakatayo niya sa gitna. Bumilang ng hanggang 3 si Lara at sakto ang pagkakakuha niya ng larawan sa binata. Kailangan ko ng ibang anggulo. Hindi pwedeng ganun lang ang posisyon niya. Muli siyang bumilang. Ngunit hindi pa man siya nakakatatlo sa bilang ay napansin naman ng binata
ang ginagawang pagkuha nito sa kanya. "What are you doing, miss?" Pagsigaw ni Marco sa di kalayuan lang ng dalaga habang nakaturo ang kamay ng binata sa kinaroroonan nito. Agad namang itinago ni Lara ang kamera na nahawak niya. Patakbo siyang pumasok sa loob ng kanyang bahay. Subalit napansin niya ang paglapit ng binata sa kanya. "Stop! I said stop!" Malakas na pagsigaw ni Marco at patakbo sa kinaroroonan ng dalaga. "Naku, lagot na. Nahuli ako. Bakit kasi Lara hindi ka nag-iingat? Ang malas naman oh." Kinakabahang sambit ni Lara sa hindi niya malaman na gagawin. "Ang akala mo ba hindi kita mahuhuli sa ginagawa mo?" Masungit at nakatitig na tugon nito sa kanya. Pasensya ka na, hindi naman ikaw ang kinukuhanan ko eh. Yung mga matataas na puno sa bandang likod ng bahay nyo. Anong palagay mo sa akin? Isang uto-uto? Ibigay mo sa akin ang camera mo." "Ano? Ibigay ang camera ko sa'yo? Nababalo ka na ba? At sino may sabi sa'yo na kunin mo to?" Mabilis niyang pagtago ng camera sa kaniyang likuran. "Hindi mo ba ako narinig? Ibigay mo sa akin ang hawak mo. Hindi mo ito pag-aari, kaya umalis ka na. Wala ka bang sariling camera at ito pa ang gusto mong kuhanin?" "I don't care kung sa'yo man ang camera na yan. But the fact that you are taking a picture without my consent is a crime." "Ka-crime? Umayos ka sa pagbibintang mo sa akin. Baka saktan kita. Tatawag ako ng pulis o ibibigay mo sa akin ang hawak mo na yan. Kahit presidente pa ng Pilipinas ang tawagin mo, hindi ko sa'yo to ibibigay. Ano ka, siniswerte? Bago ko pa nabili ang bagay na to, kukunin mo lang? Umalis ka na rito. Wala kang makukuha sa akin." "Talaga bang ayaw mo?" Seryosong nakatitig at tanong ni Marco sa kanya. Dahan-dahan itong lumapit sa kanya hanggang sa na-corner niya ito sa bandang gilid ng dalawang puno. Napasandal si Lara habang nakatitig rin siya sa binata. "Give me your camera." "Ang kulit mo talaga no." "Ayaw mo? Ayoko. Bakit ba ang kulit mo? Lumiho ka nga sa akin." Lumingon si Marco sa kaniyang kinaroroonan ng sasakyan at isang senyas ang iginawad niya sa kaniyang driver na si Mang Ambo. "Call the police as soon as possible, Mang Ambo." "Yes, sir." Muli namang itinuon ang tingin ng binata sa dalaga. "Do you think hindi ko kayang gawin yon?" Napabuga naman ng hangin si Lara at masungit niya itong sinamaan ng tingin. "Pinag-ipunan ko pa ang pinili ko ng camera na to, kaya sana huwag mo na itong kunin sa akin." "Sorry na, Mr. Suplado. But taking a picture without my consent is a crime. That's what I need your camera." "Ang damat mo naman. Picture lang naman yun ah. Hindi mo naman ikamamatay kung kuhanan kita ng picture. Masama ba yun?" Pagdadahilan ni Lara. Ngunit doble ang kaniyang kaba dahil sa hindi maalis na pagtitig sa kanya ng binata. Tila manlamig na ang mga kamay niya sa kanyang kakaibang nararamdaman. "Kahit ano pang dahilan mo, ibibigay mo sa akin ang hawak mo. Hindi mo ba ako na-gets?" "Oo, gets na gets kita. Kaya pwede ba umuwi ka na sa palasyo mo? Hindi mo ba nakikita? Naghihintay sa'yo ang driver mo." Wika ni Lara at pagturo nito sa kinaroroonan ng lalaki. Hindi pa rin maalis ang sunod-sunod na kaba ni Lara nang may isang pulis na tumawag sa lalaking nasa kaniyang harapan. "Mr. Villafuerte, ano pong problema natin? At agad po yatang napatawag kayo." Bumaling ng tingin si Marco sa dalaga, saka ito nagsalita. "Gusto mo bang ipahuli na kita, miss?" Nakalolokong ngiti pa nito kay Lara. "Gawin mo lang at sasabihin kong ninanakawan mo ko ng halik." Masungit namang turan ang ibinigay sa kanya ni Marco. "What? Are you crazy? Hindi ako pumapatol sa walang karisma na babaeng tulad mo."
Ulitin mo nga sinabi mo. Muling narinig ni Marco ang pagtawag ng pulis sa kanya. Mr. Villafuerte, may problema po ba? Ngunit bago magsalita si Marco sa dalawang pulis, tumingin muna ito sa dalaga. Sasabihin ko ba sa kanila na magnanakaw ka? O ibibigay mo sa akin ang hawak mong kamera? Walang nagawa si Lara. Dahan-dahan niyang inilabas ang kamera at ibinigay sa binata. Oh, isaksak mo sa baga mo. Agad naman tumugon si Marco sa mga pulis. I'm sorry, just a mistake. Maaari na po kayong umalis. Kung may problema man kayo, Mr. Villafuerte, ay tumawag na lang kayo sa amin. Salamat. Sumang-ayon na lamang si Marco sa mga sinabi ng mga pulis. Gayunpaman, nakuha niya mula sa dalaga ang kamera at agad din niyang binura ang ilang mga litrato na nakuha sa kanya. Next time, galingin mo sa pagkuha ng larawan ko. Nang sa ganun, hindi kita mahuli. But once na ulitin mo to, pagsisisihin mo ang consequences na ibibigay ko sa'yo. Pinagtatangkaan mo ba ako, ha? Pwede kitang ireklamo sa pagbabanta mo. Subukan mo at magsisisi ka. Ibalik mo ang kamera ko. Ibinalik naman sa kanya ni Marco ang kamera. Ngunit ang ngiti na nagrehistro sa mga labi ng binata ay hindi nawawala. Good luck and be careful next time. Saka si Marco umalis sa kanyang harapan. Napaikot na masamang tingin naman ang mga mata ni Lara at bahagya siyang napabulong sa sarili. Ang kapal ng mukha niya. Saan siya kumukuha ng katapangan sa sarili? Akala mo naman, siya na ang nag-iisang nilalang sa mundo. Kasunod ng pagtakbo at pagsarado ni Lara sa pintuan ng kaniyang bahay. Sir, kilala niyo po bang babaeng yun? Hindi. Ngayon ko lang siya nakita rito. Sa pagkakaalam ko po ay nangungupahan po siya sa apartamento na yon. Ano po bang naging problema at napasugod kayo sa kanya? She's taking me a picture without my consent. That is my privacy. Ayokong itolerate ang mga katulad niya. Pero sir, maganda po siya. Iba ang karisma ninyong dalawa. Mang Ambo, I have no time for any relationship and I don't care kung ano man ang nakikita niya sa amin. Hoping na hindi na niya ulitin ang ginawa niya. Matagal nang nagtatrabaho si Mang Ambo kay Marco Villafuerte. Halos ituring niya itong anak. Simula nang mamatay ang mga magulang nito dahil sa isang car accident. Kaya naman hindi na niya ito iniwan. Alam ni Mang Ambo kung ganoon ito naging heartless at arrogante sa iba. Ngunit para sa kanya ay isang mapagmahal na binata si Marco na pilit lang nitong itinatago sa iba. Sa palagay ko naman sir, mabait siyang babae. Baka nalabat first sight lang siya sa'yo, kaya kinukuhanan kaya ng larawan. Wes, hindi kami magkatulad. Kung love at first sight man siya sa akin. Kailangan mong matutunang magmahal. Hindi ba't iyan ang gusto ng mga magulang mo nun? Marami pa akong gagawin. Tatawagan na lang kita kung may kailangan ako. Salamat Mang Ambo. Nakaupo sa isang couch si Marco habang nagsasalin ito ng alak sa hawak niyang kopita. Ang babaeng yun. Malakas talaga ang loob niya. Ilang beses siyang napalagok sa pag-inom niya ng alak. Pero ang imahe ng dalaga ay tila nagiging bangungot yata sa kanya. Ano bang mayroon sa kanya? Bakit ganun na lamang epekto ng babaeng yun? Aniya sa sarili habang pinagmamasdan ang kopitang hawak niya. Buwisit na lalaking yun? Takutin ba naman niya ako sa mga pulis na tinawagan niya? Pulis? Nahuli ka ng pulis? Hindi no. Bakit narinig ko tinatakot ka ng pulis, Hoy Lara? Baka naman may ginagawa ka na hindi ko alam ha? Kaya ka nagkakaganyan. Ano? Wala no.
Ay sus, minsan nahuhuli kita sa mata mo pa lang, kaya naman ay hindi ka makakapagsinungaling sa akin. Umamin ka. Ay naku, wala yun. Wala? Talaga ba? Bakit ba ayaw mong maniwala? Paano ako maniniwala sa'yo? Sa itsura pa lang ng labi at mata mo, huling-huli ka na sa pagsisinungaling mo. Oo na, aamin na ako. From the start ha, ayoko na may kulang. Yung lalaki kasi na ipinakita ko sa'yo, hindi talaga totoo yun. Kasi ang totoo, kapitbahay ko lang siya. Wala naman akong makuha na larawan na unique sa paningin ng iba. Kaya yon, ang paraan ko na kuhanan siya ng litrato. Masasakit at sunod-sunod na hampas ang inabot ni Lara sa kaibigan. Aray! Tama na! Bakit mo ginawa yun ha? Balo ka ba talaga? Kasalanan mo to. Ako pa talaga ang may kasalanan? Bakit? Hindi ba? Hindi kayo mapilit na mag-boyfriend ako, magkukunwari ba ako sa ginagawa ko? Hoy Lara, mabuti nga at di ka dinampot ng mga pulis na yun. Nako, hindi ka talaga nag-iisip. So sorry na. Wala akong maisip eh. Nako, kung malalaman ang issue na yan ni Bitter Jessa, haha, ewan ko na lang kung hindi ka pagtawanan ng bruha na yon. Alam mo bang may bago yung boyfriend at talagang napakayaman nun? Wala akong pake. Bahala siyang mamatay sa kahuhula kung saan ko nakilala ang boylet ko. Alam mo naman yon, investigador din ang babaeng yon. So ano na nga palang next mo kung nahuli ka na lalaking yon? Gwapo ba talaga siya sa personal? Feeling ko ay mas kikiligin ako sa inyong dalawa. Magtigil ka nga. Baka may makarinig sa'yo rito sa palengke. Alam mo namang ang daming chismosa rito. I don't care. Basta ako ay sasama sa'yo mamaya sa apartment mo. Ano? Kung may binabala ka, wag mo nang gawin yun. Masama bang makita ang mamasal niyang katawan? Chop up, Ana. Payatot yun sa personal. Payatot siya? Feel ko naman hindi ang tulad niya ang kukuhanan mo ng litrato kung payatot man siya. Huwag ako. Ewan ko sa'yo. Umalis na sa kaniyang tabi si Lara. Ayaw na niyang makipag-usap sa kaibigan at baka kung saan lang umabot ang pagkukwentuhan nilang dalawa. Abala na siya sa pagtitinda ng isda ng isang matandang babae ang bumili sa kanya. Walang iba kundi si Aling Marie. Aling Marie? Long time na kasi po, bakit ngayon lang po kayo bumili? Nako, nagkasakit kasi ang asawa ko. Mabuti na lang at nakabalik iyon sa trabaho niya. Mabait kasi ang mga Villapuerte, kaya malaking utang na loob namin sa kanya. Ni Villapuerte? Naririnig ko na po yan sa katabing bayan, pero hindi ko po sila masyadong kilala. Kahit isang taon na akong nangungupahan sa apartment ko. Hindi naman kasi sila tulad ng iba na kailangan ipagmayabang ang yaman. Tahimik lang silang tumutulong minsan sa iba. Kahit kailan ay hindi man lang nila naisipang pumasok sa politika. Kaya noong mamatay ang mag-asawang Villafuerte ay iyong anak na lang ang sumunod sa kanilang layunin dito sa atin. Mabait at mapagmahal na anak ang batang yon. Kilalang kilala ang kumpanya sa Pilipinas nila at sa ibang bansa. Marami na rin silang natulungan ng manggagawa. Maganda po kung ganon. At least mamatay man po sila, may mabuti silang nagawa. Ikaw talaga, Lara. Pabaliw ka pa rin hanggang ngayon. Bigyan mo ako ng 1 kilong tilapia, ha? Sige po, Aling Marie. Sobrang namiss ko po kayo. Ikaw ba, Iha? Wala ka bang balak pa magkaroon ng nobyo? Maganda ka naman. Wala pa po yan sa bokabularyo ko. Wala pa rin naman pong nagkakamali sa akin. Tiyak akong nandyan lang siya sa paligid at iniisip ka. Malay mo may nalove at first sight na sa'yo. Ay, kayo talaga, Aling Marie. Salamat po ulit. Oo, at salamat din sa'yo, Lara. Muli naman bumalik ang kaniyang kaibigan at nakangiti itong tumabi sa kanya. Huwag mong kalilimutan na isama mo ako sa bahay mo, ha? Seryoso ka ba talaga sa sinasabi mo? Hindi mo siya makikita tuwing gabi. Nagkataon lang na lumabas siya ng mansyon niya, kaya huwag ka nang umasa. Hindi mo alam kung ano ang kaya kong gawin. Pabirang wika ni Ana at natatawa pa ito. Umayos ka.
Ayaw ko na ng komplikadong sitwasyon. Kung makikita mo lang ang mga mata niya at kung paano niya ako takutin, malamang kakabahan ka na. Kakabahan? Ikaw? Ang sabihin mo ay kikiligin ka sa pagtitig niya sa'yo. Ano man ang sabihin mo ay hanggang doon na lang ako sa pagkuha ng larawan sa kanya. Mahirap kapag lumala ang sitwasyon. Alam mo, ang magandang gawin mo, bakit hindi kaya magpa-cute ka sa kanya? Bumili ka ng pabango na alam mong mapapalingon siya sa'yo. Hoy, Ana, ikaw pa ba ang matino kong kaibigan? Kanina lang kinokontra mo ako sa lalaking yun tapos ngayon ang gusto mo ay akitin ko siya? Hindi pa ako nasisiraan ng ulo o nababaliw para sa katulad niyang lalaki, no? Kung may pinag-aralan naman ang tulad niyang lalaki, bakit hindi ako papayag kung siya ang lalaking nakatadhana mo? Alisin mo na kasi sa isipin mo ang mag-imagine sa lalaking yun. Masama ang ugali niya, bastos, at walang respeto sa babae. At kahit siya pa ang nag-iisang lalaki sa mundo, hinding-hindi ko siya papatulan. Kahit milyones man ang laman ng bulsa niya. Baka kainin mo lang ang sinasabi mo, ha? Dapat nga magpasalamat ka sa akin at tinutulungan pa kita sa supladong lalaking yun. Matakot ka kung bigla mo nalang malaman na maging sila ni Jessa. Alam mo naman ang babaeng yun, inggit ang nananalitay sa bituka. Kaya mag-iingat ka. Mahirap manakawan. Napaismida lang ang labi ni Lara. Kaya kailangan talaga niyang gumawa ng paraan kung paano niya makukuha ang loob ng binata. Kahit man ayaw niya ito sa kanyang kalooban. Lalo na't alam ng lahat sa palengke na jowa niya ang lalaking yun. Sige na, pumapayag na akong nasa amin ka matulog pero huwag kang gagawa ng kahihiyan, ha. Ayoko ng gulo. Isa pa, okay lang sa akin kahit wala akong boylet, no? Isa naman magkita ulit kami ng halimaw kong kapitbahay. Baka sa susunod kulungan na ang bagsak ko nito. Kulungan? Sa tingin ko ay ikukulong kanya sa puso mo. Ilusyonada ka talaga, Ana. Hindi naman, binibigyan lang kita ng pagkakataong magka-boyfriend. Sapat na sa akin ang picture niya. Hindi ko kailangan ng totoo sa buhay ko. Tingnan lang natin, Lara. Ganoon na nga ang napagkasunduan ni Lara at Ana. Sabay silang gigising bukas ng umaga para masilayan ang suplado at masungit na binata. Wow! Totoo nga ang laki ng bahay niya. Ibig mo bang sabihin siya lang ang nakatira sa mansyon na yan? Oo, mas madalas nakikita ko ang driver niya. Yung si Mang Ambo. Si Mang Ambo? Seryoso ka? Bakit? May problema ba? Siya ang asawa ni Aling Marie. Ngayon ko lang nalaman na riyan pala siya nagtatrabaho. Asawa ni Aling Marie? Tingnan mo nga naman ang liit ng mundo. Mabutit nakakatagal si Mang Ambo sa mansyon na yan. Teka, hindi ba't ang sabi ni Aling Marie, mabait ang pinapasukang trabaho ni Mang Ambo? Hindi kaya yung lalaking ninakawan mo ng litrato ay anak ng mag-asawang Bilyap Kuwerte? Imposibleng mangyari yon. Baka naman isa yan sa mga sideline ni Mang Ambo. Hay, ewan ko. Basta bukas sa bukas ay gusto kong makita ang poging lalaking yon. Sus, wala naman pinagkaiba sa picture niya. Hoy Lara, the more you hate, the more you love. Tandaan mo yan, ha? Never. Halos pasado 8:00 na ng umaga nang magising silang dalawa. Dali-daling binuksan ni Ana ang bintana upang makalanghap ng sariwang hangin. Bahagya siyang nagulat nang masilayan ang lalaking lumabas ng kotse nito. Lara! Sigaw ni Ana habang ginigising ang kaniyang kaibigan. Anong meron ba, ha? Ang aga-aga para gisingin mo ako ng ganitong oras. Imulit mo nga ang mga mata mo. Ang pogi niya talaga sa personal. Halika at kuhanan natin siya ng litrato. Ayoko nga. Mamaya ay tumawag na naman niya ng mga pulis. Ikulong pa ako. Walang mahuhuli. At di naman tayo magpapahuli sa kanya. Sinasabi mo lang yan kasi wala ka sa posisyon ko. Huwag ka nga magdrama dyan. OA mo naman.
Saglit lang naman yun. Mabilis na kinuha ni Ana ang kamera sa ibabaw ng lamesa. Nakatabi lang ng kinahihigaan nilang dalawa. Sunod-sunod ang bawat pag-click sa kamera ni Ana. Bawat anggulo ay kinukuhanan nito. Itigil mo na yan. Hindi rin naman malalaman ni Jessa na may peke akong boyfriend. May third eye yon. Ano ka? Kaya dinaig pa nun ang bagyo sa balita. At dahil tanaw ang bahay ni Lara mula sa mansyon ni Marco, isang malakas na sigaw ang narinig ng binata. Nakita niya kung paano ang dalawa na mag-agawan sa hawak na kamera at pagkuha sa kanya ng litrato. Kunot noon na napatuon muli si Marco sa dalagang si Lara. Hindi talaga siya marunong matakot. Napansin naman ni Lara ang pagpukol na tingin sa kanya ng binata. Ay shit! Masama na ang tingin niya sa atin, kaya tama na Ana. Ano? Isarado mo na ang bintana. Hindi mo pa napansin? Nagiging dragon na ang mga mata niya. Kaba ang namayani para kay Ana at agad na pagsarado ng bintana. Mang Ambo, ako na lang ang mag-drive. May importante pa akong kailangan unahin sa kumpanya. Sige po, sir. Sasakay na sana ng kotse si Marco nang malakas na sigaw ng pangalan ng kaniyang narinig. Mr. Marco Villapuerte! Sigaw ni Ana, habang pansin naman ni Marco na nakatago ang isang babae sa likuran nito. Hindi nga siya nagkakamali. Walang iba kundi ang dalagang nakaalitan niya noong nakaraan. Pasaway. Hindi na niya ito pinansin, ngunit muli siyang natigilan sa muling pagsigaw ng isang babae. Hindi niya kilala. Mr. Marco Villapuerte, crush na crush ka ng kaibigan ko at ikaw ang boylet niya ngayon. Kilala ka na sa palengke. Pagsisinungaling sambit ni Ana. Ano ka ba? Bakit mo sinabi yan? Umayos ka nga, Ana. Huwag ka nga magtago sa likod ko. Isa pa, sinusubukan ko lang naman siya kung sasang-ayon siya sa plano natin. Kailangan lang talagang maniwala ni Jessa. Ang laking halaga pa naman ang ipinusta ko. Baka malugi ako sa mga pinuhunan kong prutas at isda, no? Ha? Nakipag-deal ka sa babaeng yon nang hindi ko alam? Eh kasi akala ko totoo na may boylet ka noon. Yung pala, peke lang naman ang lahat. Kaya nakipagpustahan ako. Sorry na, Lara. Alam mo, minsan nakakagigil ka talaga. Hayaan mo na. Kapag nanalo tayo, babalatuhan kita. Makakabayad ka pa sa apartment mo rito. Napaka-imposible kasi ng gagawin natin. Napataas ang gilid ng labi ni Marco sa kanyang mga narinig. Kakaibang babae. Ngayon lang ako nakatagpo ng babaeng desperada. Sumakay na ng kotse si Marco na tila walang nangyari. I-start sana niya ang sasakyan nang makita niya ang babaeng kinaiinisan niya. Ano naman bang problema ng babaeng to? Sunod-sunod na pagbusina ng sasakyan ang kaniyang ginawa. Hindi ka ba aalis sa daraanan ko? Nang maibaba niya ang bintana ng kotse bago siya inis na nagtanong. Sandali, may gusto lang akong sabihin. Nauutal na wika ni Lara. Kailangan niyang lakasan ang loob, lalo na't nakasalalay sa kanyang gagawin ang pambayad ng kanyang inuupahan. Inaamin niya na 1 linggo na ang mahina ang bentahan ng kanyang mga isda. Anong kailangan mo? Gusto mo bang magpatawag ulit ako ng mga pulis? Gusto ko lang namang humingi ng tulong. Isa pa, para na rin ito sa reputasyon mo. Reputasyon? Get out, miss. Wala akong oras sa mga walang kwentang bagay. First, kinuhanan mo ako ng litrato ng walang pahintulot. Second, ngayon naman kinukulit mo ako sa walang dahilan. Kailan mo ba ako titigilan, miss? At ang pangatlo, hindi ko type ang babaeng tulad mo. Wow ha! Parang ang gwapo mo naman sa itsura mo. Saang planeta ka ba nanggaling?
Kung kailangan mo ng tulong, may mga tanggapan ng barangay rito sa lugar na maaaring tulungan ka sa problema mo. Gusto mo bang tumawag ako ng pulis? Hindi nila mareresolve ang problema ko, kundi ikaw ang makakatulong sa akin. Pumayag ka ng maging violet ko kahit isang linggo. What? Violet? Halos mainis si Marco sa sinabi ng dalaga. Ayaw na ayaw pa naman niya sa mga babaeng kahit sarili ay nagagawang ialok sa mga lalaki. Kung ibinababa mo ang sarili mo para sa isang lalaki, hindi siguro akong lalaking pwede mong pag-alayan ng katawan. Kakatawan? Wala akong sinabi ng katawan ko ha. Masyado kang assuming. Tigilan mo na ang binabalak mo. Hindi ka papatulan. Miss? Sige. Okay lang naman sa akin kung ayaw mo. Pero, ikakalat ko ang picture mo na magkasama tayong dalawa. Mabilis na kinuhana ng litrato silang dalawa ni Ana. Agad namang napayakap si Lara sa binata. Nang bigla na yan buksan ang pinto ng kotse nito. Kahit inis na siya sa sarili, kailangan niyang gawin yon para makabahal siya sa lahat na pinagkakautangan niya. Binablackmail mo ba ako? Do you really think na papayag ako sa gusto mo? Ipahuhuli muna kita bago mo magawa yan. Pakiusap, tatanawin kong malaking utang na loob kapag pumayag ka sa gusto ko. Habang nananatili pa rin siyang nakayakap sa binata. Bakit ba hindi ka nalang maghanap ng ibang lalaki sa gusto mong mangyari? Galit na pagpukol niyang pagtitig sa dalaga. Stay away from me. Tigilan mo ng kahibangan mong to. Pilit na iniaalis ni Marco ang mahigpit na pagkakayakot sa kanya ng dalaga. Ngunit mas lalong walang nagawa ang binata sa mabilis na paghalik ng dalaga sa kanyang mga labi. Tila natigilan siya sa ganoong eksena. For the first time na mayroong isang babae na nangahas siyang halikan at saksi pa ron ang dalawang taong nakatingin sa kanilang dalawa. Are you crazy? Pag-iwas niya sa dalaga. Wala ka nang magagawa, Mr. Villapuerte. Paano ba yan? Mas may magandang souvenir na nakuha si Ana para sa ating dalawa. Stop doing this. Baka pagsisihan mo ang lahat ng to. Umalis na tila walang nangyari si Lara. Nakangiti pa ito bago magpaalam sa binata. Pumapayag na ako magpahuli sa iyo. Iyon ay kung kakasuhan mo ako ng harassment. Gayunpaman ay isang kahihiyan para kay Lara na gawin ang bagay na yon. Hindi niya lubos akalain na magagawa niyang halikan ang binata. Tila ba isang panaginip lang ang lahat. Patakbong umalis si Lara. Kasunod ang kaniyang kaibigan habang walang pagtigil sa pagtawag ng pangalan niya. Lara! Hoy! Lara! Bakit mo ginawa yun? Sa tanong sa kanya ni Ana ay kahit siya hindi rin niya maipaliwanag. Gayunpaman ay isang kahihiyan para kay Lara na gawin ang bagay na yon. Hindi niya lubos akalain na magagawa niyang halikan ng binata. Tila ba isang panaginip lang ang lahat. Patakbong umalis si Lara, kasunod ang kaniyang kaibigan, habang walang pagtigil sa pagtawag ng pangalan niya. Lara, hoy Lara, bakit mo ginawa yun? Sa tanong sa kanya ni Ana ay kahit siya, hindi rin niya maipaliwanag kung anong katapangan ang pumasok sa isipan niya para halikan ang binata. No choice na ako kaysa naman hindi ako makabayad ng renta sa bahay ko. Halos 3 buwan na rin ang utang ko. Baka mapalahis pa ako kapag nagkataon. In fairness, ngayon lang ako nakakita ng babaeng NBSB. Never na nagka-boyfriend pero mabilis humalik sa hindi kilalang lalaki. Manahimik ka nga yan. Kasalanan mo to. Teka nga, sino bang may sabi na meron kang boyfriend? Hindi ba't ikaw? Saka hindi ko rin naman alam na peke ang boylet mo nun Ana, sinabi ko sa'yo bago ka umuwi sa bahay ko, hindi ba? Oo, alam ko yun. Pero bago mo pa aminin sa akin, may pustahan na kami ni Jessa.
Kung isinalin mo ako sa pagpapanggap mo nun, di sana walang kang problema ngayon. Lagot na talaga ako nito. Gusto ko na lang yata ang mawala sa mundo. Huwag kang mag-alala, ang paghihirap ay katumbas sa biyaya. Biyaya ba ang tawag doon? Baka sabihin mo kamalasan ng kapalit. Sa pangyayaring iyon para kay Marco ay halos hindi mawala sa kanyang isipan ang halik na kaniyang naramdaman. Mabilis ang pagmaneho niya ng sasakyan, ngunit agad niya itong itinigil nang maalala ang mukha ng dalaga. Bakit ko ba iniisip ang babaeng yun? Wala ba siyang kinatatakutan? Ang lakas ng loob niyang halikan ako. Ilang lalaki na kaya ang nahalikan niya ngayon? Tinawagan niya si Mang Ambo para kilalanin ng dalaga. Alam niya kasi na mas kilala ng kanyang driver ang dalaga dahil na rin sa sinabi nito sa kanya. Yes, Mr. Villapuerte. Gaano mo kakilalang babaeng yun? Si Lara po ba? Masipag at mabait na bata si Lara. Kilala siya ng asawa ko. May maliit na pwesto siya sa palengke. Bakit niyo po natanong, Mr. Villapuerte? Ayoko lang makitang babaeng yun. Feeling ko minamalas ako tuwing nagkikita kami. Pagpasensyahan niyo na siya, sir. Siguro'y totoong crush lang kayo ni Lara. Tila namula ang pisngi ni Marco sa mga sinabi ni Mang Ambo. Subalit hindi ang tulad ni Lara ang magkakatiklop sa kanyang nararamdaman. Masyado siyang pasaway. Sige po, sir. Unahin ko lang ang pinagagawa niyo sa akin. Natawa naman si Mang Ambo bago nito iniop ang telepono. Lumipas ang ilang linggo ay pinanindigan na lamang ni Lara na may friend niya ang binata. Walang tigil niya itong kinukulit para lang sumang-ayon sa kanya ang gwapong binata. Ngunit hindi pa rin niya ito napapayag. Dahil sa tuwing nakikita sila ay salubong ang dalawang makapal nitong kilay sa kanya. Hanggang kailan mo ba ako titigilan? Galit na tanong nito sa kanya. Hanggang sa sumuko ka at pumayag sa gusto ko. Pagmamatigas na sambit ni Lara sa binata. Kahit man sa puso niya ay may kung anong kaba na siyang nararamdaman. Hindi dapat matalo ang kaniyang kaibigan sa pustahan, lalo na't nakasalalay roon ang perang ibabayad niya sa 3 buwan na pagkakautang sa inuupahan niyang apartment. Lihim namang napangiti si Marco sa kanya, at sa nakalipas na ilang linggo ay unti-unting nahuhulog ang loob niya sa dalaga. Tumigil ka na. Hindi maganda sa isang babae na naghahabol para lang sa lalaki. Wala ka bang kahihiyan? Utang na loob. Ginagawa ko to para lang. Hindi na ituloy ang sasabihin ni Lara. Bagkus natigilan siya nang lumapit ito sa kanya. Ramdam ni Lara ang kaba ng pareho silang magtitigan sa isa't isa. Sige, ano namang kapalit kung pumayag ako sa gusto mo? Kapalit? Nauutal na bigkas ni Lara habang nakatitig siya sa mga mata ni Marco. Oo, hindi naman pwede na walang kapalit ang hinihiling mo sa akin. Masyadong mabigat ang gusto mong mangyari. Kahit anong hilingin mo, game ako. Basta magpanggap ka lang na boyfriend ko. Pumapayag ako, pero kailangan natin ng matibay na kontrata. Nang sa ganun ay wala tayong sisihan sa isa't isa. Bakit kailangan pa natin ng kontrata? Magpapanggap ka lang naman ng boyfriend ko. Like you said, kahit anong hilingin kong kapalit ay okay lang sa'yo, di ba? Kaya dapat may kontrata tayong pipirmahan sa isa't isa. Papayag lang ako sa kondisyon mo kung pipirma ka sa kasunduan natin. Naiintindihan mo ba? Oo na. Kailangan ko lang talaga manalo sa pustahan namin ni Ana. Saka, alam na ng kabilang bayan na boyfriend kita. Ilang linggo ka palang nangungulit sa akin. Malayo na ang narating ng balita. Kakaiba kang babae. Hoy, for your information,
Hindi ako nagkakalat nun. I don't care. Mag-usap na lang tayo mamaya kapag okay na ang lahat sa pinapagawa kong kasunduan sa ating dalawa. Sa isip ni Marco ay iyon lang ang natatanging paraan upang matigil ang anumang issue na ipinupukol sa kanya. Sa sarili niyang kumpanya, kalat na sa loob ng kumpanya na isa siyang bakla ng aksidenteng mapayakap siya sa kaibigang si Blake at video na tanging edited lamang ito. Naging usap-usapan tuloy ang kanilang relasyon sa isa't isa, kaya apektado rin ang ilang investor sa kanilang kumpanya. Anong balak mo, bro? Ngayong alam nilang nag-iibigan daw tayo. Natatawang bigla si Blake sa kanya. Can you please shut up? Ayoko ng ganitong sitwasyon. Alam mo naman na kahit kailan ay never akong nakipag-commit sa kahit anong babae. Tapos ang ending sa'yo pa ako makichismis? What the fuck? Kaya nga ako nagtatanong eh. Baka may idea ka para mawala ang issue na yun sa ating dalawa. Magpapakasal ako sa babaeng yun. What? And who's that girl? Saan mo naman siya nakilala? Huwag ka nang maraming tanong pa. Ako na ang bahala. Sa ayaw at sa gusto niya, magpapakasal siya sa akin. Are you really sure? Hindi biro ang kasal. Kaysa naman masirang reputasyon ng kumpanya ko. Fine, ano ba ang desisyon mo? Bahala ka. Basta nakasuporta lang ako sa'yo. Kailan ba ang kasal? Tomorrow. At 8 o'clock in the morning. Ibang naisip ko sa binabalak mo, Marco. Sana maling nararamdaman ko. Walang namamagitan sa aming dalawa. Nang babaeng yun. Besides, pareho lang kaming may kailangan sa isa't isa. Kailangan? Yup, may kailangan siya sa akin. At sa kontrata na yon, within 2 months, kailan namin magpaanal ng kasal. Hindi rin naman magtatagal ang kasunduan namin dahil pareho lang namin gagamitin ang isa't isa. Sana lang hindi ka mahulog sa sarili mong mga plano. Hindi ako magkakagusto sa isang tulad niya, Blake. Kamusta, Lara? Pumayag na ba siya sa plano nating magpanggap siya bilang boyfriend mo? Oo, pero may kontrata kaming dalawa. Ang hindi ko maintindihan ay bakit kailangan pa namin yun. Ang importante ay pumayag siya sa gusto natin. Iba talagang pakiramdam ko sa Marco na yun. Relax ka lang, Lara. Tayo rin naman ang makikinabang at mapapahiya pa ang babaeng akala mo'y maganda. Sige na, magkita na lang tayo mamaya sa bahay. Kailangan kong puntahan si Marco. Nangako kasi siya na ngayon ang magiging usapan namin. Matapos ang pag-uusap nila ni Ana, dumating siya sa tamang oras na pinagkasundoan nila ni Marco. Napansin niya ang pagbaba ng binata sa itim nitong sasakyan. Hawak ang brown envelope. Namangha pa siya sa kasuotan at tindig ng binata. Kahit sino ay mapapalingon. Kinabahan siya at bigla siyang napahawak sa kanyang dibdib. Tila malakas na kaba ang kanyang naramdaman. Bago pa man siya, nagpakawala ng malalim na paghinga. I'm sorry kung nalita ko. Marami akong iniayos sa kumpanya. Kanina ka pa ba? Seryosong tanong ng binata sa kanya. Hindi naman, kadarating ko lang din tulad mo. Pirmahan mo na to, nang wala na tayong masayang na oras. Bakit ba kailangan pa yan? Samantalang magpapanggap ka lang naman ng boyfriend ko. Pangalan ko ang panghahawakan mo. Kaya naman para maging patas tayo, dapat marunong ka rin sumunod sa kondisyon ko. Oo, hindi naman ako umuunong sa kasunduan. Iniabot ni Marco ang envelope, subalit nang mabasa ni Lara ang kasunduan nila, bigla na lamang niya itong nabitawan. Is there anything wrong, Miss Lara? Kasal? Magpapanggap ka lang boyfriend ko? Tapos ang gusto mo magpakasal ako sa'yo? Deal or no deal, madali lang akong kausap.
Baliw ka ba? O paraan mo lang to para maka one night stand sa akin? Halos magbago ang mukha ng imahe ni Marco sa huling sinabi ni Lara. Masungit niya itong tinitigan, saka ito nagsalita. Never. Wala akong balak na gawin yun sa'yo. Hindi ikaw ang babaeng nababagay sa akin. Besides, within 2 months, maaari na tayong maghiwalay. Maliban na lang kung ikaw mismo ang gagawa ng hindi maganda sa akin. Hindi ako pumapatol sa tulad mong berda ang utak. Ano? Pumapayag ka na ba sa kondisyon ko? Tutulungan kita. Tutulungan mo naman ako. Same lang ang gusto nating mangyari. Makikinabang ka naman. 2 buwan kang titira sa bahay ko. Walang pag-aalinlangan na pinirmahan ni Lara ang kasunduan nila ni Marco. At sa ikalawang araw, doon ni Lara pinatunayan na boyfriend niya ang lalaking si Marco Villafuerte. Hindi naman mapakaniwala ang ibang tao sa kanilang bayan. Lalo na't hindi maipagkakaila na kilala ang mga Villafuerte sa pagiging negosyante at mayaman ng mga ito. Gayunpaman, masaya ang nangyari kay Lara at sa kanyang kaibigan. Hindi na nila naging problema ang mga bayarin. Iniwasan din sila sa pangungulit ni Jessa. Sure ka na bang doon ka titira sa bahay ni Marco na yon? Oo. Tsaka 2 buwan lang naman ako ron. Hay nako, usap-usapan sa kabilang barangay na ikinasal ka na kay Marco Villafuerte. Kahit ako kinikilig sa inyong dalawa. Tumigil ka nga, wala akong feeling sa masamang nilalang na yun. Hindi mo ba nakikita? Sa tuwing nagtatago kaming dalawa, halos pakiramdam ko ay kakainin niya ako ng buhay. Kung ako ang nasa katayuan mo, kahit buong katawan ko ay ibibigay ko. Natatawang sagot ni Ana. Tila walang himpis ang bawat ngiti nito sa kanyang kaibigan. Magkaiba tayo, Ana. Basta ako ay never na mag-i-inlove sa lalaking yun. Mahirap na. Baka mamaya mabalitaan mo na lang akong palutang-lutang sa ilog. Naniniwala akong hindi niya yun magagawa. Mas gugustuhin pa niyang kainin ka ng buhay kaysa itapon sa ilog. Malakas na paghampas sa balikat ang iginanti ni Lara sa kaibigan. Hanggang sa steam na kotse ang tumigil sa kanilang harapan. Walang iba kundi si Marco. Ikaw na lang muna ang bahala sa bahay ko. Tatawag naman ako sa'yo. Masayang pagyakap ni Lara sa kaibigan bago ito sumakay ng sasakyan. Hi Marco, ingatan mo kaibigan ko. Kung balak mo siyang kainin, make sure lang na sulit siya. Pabirong wika ni Ana. Ana? Tumigil ka nga. Tahimik lang na nakatitig si Marco sa harapan ng sasakyan habang pinakikinggan ang dalawa. Agad niyang ini-start ang sasakyan. Sa kanya ito mabilis na pinaharurot ng takbo. Magdahan-dahan ka nga. Importante sa akin ang oras, kaya dapat alerto ka palagi. Ay wow, ayoko pang mamatay no? Tumahimik ka na lang. Pwes, ngayon pa lang, mag-adjust ka na sa akin. Dahil kapag ako ang kasama mo, sa mansion mo, wala kang magiging katahimikan. Walang tuguan ang bawat sinabi ni Lara. Bagkus mabilis ang pagmamaneho nito. Mapapansin naman ang panakanakan tingin ni Lara sa maugat na braso ni Marco. Agad naman itong binawi ni Lara. Bumaling ng tingin sa kanya ang binata. 3 linggo na ang lumipas. Halos aso't pusa sila ni Marco na hindi magkasundo. 1 buwan na lang ay tila matatapos na ang kontrata sa pagitan nila. Ngunit lungkot ang nararamdaman ni Lara, lalo na't unti-unti na rin siyang nahuhulog sa binata. Narinig niya ang pagbukas ng pinto mula sa sala. Akmang pupuntahan niya ang kinaroroonan nito nang makita niya ang babaeng kasama ni Marco. Nakayakap pa ito sa binata at tila inaalalayan sa bawat paghakbang nito. Lasing na naman siya.
Bakit ba umuwi pa siya rito kung babae rin naman palang kasama niya? Naiinis na bulong na wika ni Lara. Ikaw na ang maghatid sa silid niya. Total naman nag-enjoy kayong dalawa. Aalis na sana si Lara sa nakakainis niyang nakikita nang biglang malakas na sigaw ang nagpahinto sa kanya. Kunot siyang napalingon sa kinatatayuan ni Marco habang nakakayakap pa rin ang babaeng malimit itong kasama gabi-gabi. Wala ka ba talagang pakialam sa akin? Ano bang gusto mo? Hintayin ka kung kailan ka uuwi ng mansion mo? Kasama ang babae mo? Sa papel lang tayo mag-asawa. Marco, remember? Napabaling ng tingin si Marco sa kasama niyang babae. Saka siya iniwan ito at lumabas ng pinto. Kaya ka ba sumama sa lalaking yon? Isang buwan ako rito sa mansion mo. Kababata namin siya ni Ana. Bakit ba kailangan ko magpaliwanag sa'yo? Ikaw nga hindi ko pinakikalman ang buhay mo. Hanggat asawa kita, kailangan alam ko ang mga taong makikilala mo. Hindi maiwasan ni Lara ang maiyak. Tila ba ay nahihirapan siya sa kanyang nararamdaman. Inaamin niya na may pagtingin na siya sa binata. Ngunit ganoon din ba ito sa kanya? Nakita ni Marco ang pagluha sa mga mata ni Lara. Tanging kaba ng dibdib ang kanyang naramdaman. Sa isang buwan nilang magkasama ay inaamin niya na may pagtingin na siya sa dalaga. Kahit nahihilo ay dali-dali niyang tinungo ang kinaroroonan ni Lara na nakatayo sa hindi naman kalayuan sa kanya. I don't know. Siguro nga tama si Blake. Ako rin ang mahihirapan nito sa huli. Anong ibig mo sabihin? Tinapos ko ng kontrata nating dalawa. Ayokong mawala ka. Ayokong iwan mo ko. Mahal na mahal kita. Mahal? Halos araw-araw mong kasama ang babaeng yon? Alam mo ba kung gaano kasakit sa akin na makita kang may ibang kasama? Tapos sasabihin mong mahal mo ko? Baliw lang ang maniniwala sa'yo. Let me explain. Ginawa ko yun para malaman kung mahal mo rin ba ako. Hindi ko alam kung paano ito mararamdaman. Please, I'm sorry. Sorry lang? Sorry lang ba ang salitang ginagawa mo akong libangan? Kahit araw-araw mo sa akin ipinakikita na may gusto kang iba? Yun ba talaga ang tama para sa'yo? Para lang malaman mo na mahal din kita? Hirap mo namang makilala at mahalin. Pero anong magagawa ko? Mahal kita. Mahal kita sobra. Malakas sa paghagulhol ang pinakawala ni Lara. Napaupo pa siya sa sahig at napatakip ang dalawa niyang kamay sa mukha. Ngunit pagyakap naman sa kanya ang iginanti ni Marco. Iniangat niya ang mukha ng dalaga at bahagya niyang inalis ang mga kamay nito sa mukha. Nakita ni Marco ang namumugto nitong mga mata. I love you. I'm sorry. Iyon ang salitang narinig ni Lara mula kay Marco. Kaagad siya nitong hinalikan sa kanyang mga labi. Para bang walang humpay ang dampi nito sa kanya. Muling nagkalayo ang kanilang mga labi sa isa't isa at pagkatitig ang namatawi sa kanilang dalawa. Will you marry me? Nakangiting tanong sa kanya ni Marco. Yes, I will marry you again. 3 linggo pa lang ang nakarakaraan matapos ang kanilang kasal. Masayang ibinahagi ni Lara sa kanyang kaibigan na siya ay buntis. Ganoon na lamang ang tuwa nito sa kanya. Congratulations! Kung nakipagpustahan lang sana ako sa magiging ending ninyong dalawa, baka nanalo na ako ngayon. Aniya ni Ana sa kanyang pagbibiro sa kaibigan. Thank you, Ana. Ikaw ang naging kaibigan ko. Salamat sa lahat ng suporta mo sa akin. Thank you rin sa iyo, Lara. Kung hindi mo sinakyan ang kalokohan ko, tiyak wala na siguro akong tindahan sa palengke.
Ang sabihin mo, baka hindi si Marco ang napangasawa ko. Tawanan sa isa't isa ang namayani sa kanilang dalawa habang pinagmamasdan nila ang paglubog ng araw at malakas na alon ng dagat. Hindi naman nila napansin ang pagdating ni Blake at Marco. Nagulat pa si Lara nang biglang yakapin ni Blake si Anna. I think marami kang dapat ikwento sa akin, Anna, ha? Marami tayong hindi alam sa kanila. Pero sila alam nilang kalokohan natin. Saad naman ni Marco habang nakayakap sa kanyang asawa. Of course. Gagawa rin kami ng magiging baby namin. Hindi pwedeng kayo lang. Tumigil ka nga, Blake. Sabay nilang pinagbasta ng asul na karagatan at bundok na kanilang natatanaw habang sina Lara at Anna ay hindi mawala ang ngiti sa kanilang mga labi. Sabi nga ni Lara, ang tunay na pagmamahal ay kaakibat ng tunay na pag-ibig. Minsan sa hindi inaasahang pagkakataon, may swerte at mayroon din namang hindi. Ang mahalaga, alam mo sa sarili mo ang wagas na tunay na pagmamahal at tiwala sa bawat oras na ilalaan mo sa lalaking magmamahal sa'yo. Wakas. Maraming salamat sa pakikinig sa istorya ng pag-ibig ni Lara at Marco. Sana ay inyong nagustuhan at nagbigay pagmamahal sa inyong mga puso. Patuloy niyo po sanang suportahan ang kwento mula sa Romantiko Audio Series. Salamat din po pala kay Miss Heartcross sa sumulat ng kwentong to. Sana ay patuloy niyo silang suportahan sa paggawa ng mga kwentong pag-ibig. Binabati ko si Lorna Sheriff sa kanyang pakikinig mula sa Lipa, Batangas at si Jeka Manalo na nasa Cebu. Thank you sa inyong lahat.